Hello everyone, this is Elena Vlogger. Sino dito ang gusto ang pamumuno ni President Duterte? Taas ang kamay. Isa na ako doon. Imagine nyo guys, imagine kung lahat ng mga leader o kaya mga local leaders sa ating mga syudad kung pareho ng mindset kay President Duterte, hindi imposible magiging maunlad ang kanilang mga syudad, diba? Kung yung leader katulad ni President Duterte na may malasakit sa kanyang mga komunidad, hindi imposible na magiging maunlad ang kanilang syudad. Diba kahit nung naging mayor pa si Tatay Digong sa Davao City, diba maunlad ang kanilang syudad at naging kilala dahil sa kanya, dahil marami siyang nagawang kabutihan sa kanilang city. Kaya hinihila siya ng mga tao para maging mayor sa kanilang mga syudad. Naging mayor siya lahat sa mga cities. Kaya hinugot siya ng mga tao maging presidente. Kasi nung naging presidente siya, di ba? Yung mga mayor noon, wala namang nagawa yun kasi naglilinis si Tatay Digong eh. Hindi pinagkatiwalaan ni Tatay Digong mga mayor noon nung nanalo siya sa presidente. Kasi yung mga mayor noon, isa din sa mga naging dahilan kung bakit ang city nila marumi. Kaya nililinis talaga ni Tatay Digong noon. Kaya ngayong Mayo, huwag natin kalimutan bumoto sa mga taong karapat dapat iboto. Palitan ang dapat palitan, baguhin ang dapat baguhin. Huwag magpalinlang sa mga ayuda, kasi mga ayuda na yan pera din ng taong bayan yan. My goodness. Tapos kailangan natin magpasalamat kay Poncio Pilato. Ipira naman ang taong bayan. O diba? Buti pa nga si Tatay Digong eh. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Just look around. Diba? Ganun lang yung sinabi ni Tatay Digong. Kasi alam niya, buwis ng taong bayan lahat. Pera ng taong bayan. Hindi tayo dapat magpasalamat kay Poncio Pilato kasi hindi naman sa kanya yan. Kaya nakakabilib talaga si Tatay Digong. Dapat tularan niya ng mga local leaders kasi doon naman magsisimula eh. Saan ba nagsisimula si Tatay Digong, di ba? Nagsisimula siya bilang mayor ng Davao. Oh, yan din ang tularan ng mga mayors para maging mabuting ehemplo din sila sa mga tao, diba? Ay nako, si Tatay Digong lang ang nagpapatunay na meron palang pag-asa ang Pilipinas para bumangon
Kasi nasa leader ng bansa pala nakasalalay ang pagunlad ng ating bansa. Pwede pala yun, basta magtulungan lang, walang kontrabera. Kung ano yung plataforma niya, suportado ng kanyang mga galamay. Hindi yung kung ano yung pangungurakot niya, suporta galamay. Hindi ganon nun. Dapat pag alam na may korupsyon na nangyayari sa likod, dapat merong magsasabi sa taong bayan. Hindi dapat itago yan. Kasi pera ng taong bayan. Hindi pwedeng ibulsa na kung sino man. Pinaghirapan yan ng taong bayan. Diba guys? Kaya bilang mamamayan, huwag tayong manahimik. Dapat ipaglaban din natin ang ating karapatan. Tapos hihingi na sila ng boto sa taong bayan. Ganun na lang yun. O diba? Yung mga tumatanda na sa Senado, mangangako na naman. Bakit nung nakaupo hindi pa ginawa? Diba? Hindi ba sila nahiya? Doon na sila tumanda. Si Bongo, kabago-bago pa lang sa Senado Ang galing ng ginawa niya. Ang daming nakinabang sa kanyang malasakit. Diba? Ganyan sana yung tularan nila. Hindi yung hanggang pangako, hanggang salita lang. Kasi maraming tumatakbo ngayon na ginagamit na naman ang mahihirap. Yung mahihirap, lagi na lang nasa kanilang front page. Hindi na mawawala. Ganon na lang yung papel ng mahihirap. Ginagamit sa politika. Diba? Kaya, bilang butante, piliin ang dapat piliin. Kasi nakasalalay ang ating kinabukasan sa kanila. Dapat makinabang din tayo kasi pera ng taong bayan, diba? Alangan naman ibubulsa nila yan. Dapat gumamit din tayo bilang mamamayan. Huwag natin baliwalain yan, guys. Ipaglaban ang dapat ipaglaban. Kapag nasa katwiran, ipaglaban. Ganon lang yun. Kaya mahalin nyo ang inyong boto. Huwag nyong ibenta sa halagang 1K to 5K ayuda, ibebenta mo lang ng basta-basta. Tapos ang maibubulsa nila million to billion. Wow! Parang nanalo lang sa loto, diba guys? Tama nga yung sabi ni P. yung mga umuupo, malalaman talagang isang taong nangurakot kasi bagong sasakyan, bagong bahay, bagong mga mamahaling gamit. Diba? Pero hindi pa rin palaging sa kanila yung huling halakhak kasi may bad karma pa rin darating sa kanila. Naniniwala talaga ako sa bad karma. Kung ano yung ginawa mo masama,
Bigyan ni Lord sa iyo. Magpakasaya ka muna habang malakas ka pa. Kasi darating yung araw na manghihina ka. Doon mo na ma-realize lahat ng mga pagkakamali mo. Kasi lahat ng bagay sa mundo, hindi mo madadala sa langit. Dahil lang yan. Kaya habang may buhay ka pa, gumawa ka ng magandang bagay, mabuting bagay sa kapwa. Masarap tumulong sa kapwa na walang kapalit. Ganun lang yun. Sana lahat ng public servant merong malasakit sa kanilang pinaglilingkuran. Kaya guys, huwag kalimutan sa Mayo, sa darating na Mayo, iboto ang dapat iboto. Huwag magpasilo sa pera. Pantayan ang boto. Yun lang guys ang payo ko. Salamat sa pakikinig. Salamat.